Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash? Hindi ko na po ma-recall. More or less lang. Mabigyan nyo kami. In cash? In cash. Siguro Yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your mga 32. 500,000 po. 500,000. And next, ito na, 125 million. Yes, sir. Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions? Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila. Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga sa private companies? Wala po. Wala, puro Checks. cheque lang ang ini-issue nila. Opo. And then, nabanggit nyo kanina na 4 na beses pumunta sila Miss Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo. Opo. Tama po ba? 4 na beses? Yes, sir. Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual, ngayon lang kayo nakakita. Hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-4 na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. I'm sure nag-uusap kayo, di ba? Yeah, brief talk. Brief talk, mayroon bang nasabi kung saan gagamitin itong perang ito? Hindi ko na nga po maalala. Sorry Ay, po. Hindi nyo na maalala. Okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically, rini-report to sa AMLAC eh. No? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-report nyo na ba? Na-report nyo ito? Hindi yung detalye. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC. Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po. So, nare-report siya. Compliant po kami doon. Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir, when you're ready, you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na Ms. Camposano. Just some follow-up questions lang. Ano po yung mga transactions, typical transactions ng DepEd sa inyong branch? Mga encashment po. Anong Usually klaseng mga encashments? Mga encashment po ng usually mga overtimes or whatever po ng mga tao. So, mga payroll related. Yes, sir. Yung payroll related ba, cash ang ini-encash nila? Yes, sir. Gaano kalaki yon typically? Ang DepEd po kasi ay may payroll arrangement sa amin. So, kinikredit, nagpapadala lang po silang advice para ma-credit po yung payroll ng mga tao. Pero hindi siya cash na wini-withdraw. No, sir. Credit siya. Other than payroll, may iba pang mga ano pa yung mga ibang transactions ng DepEd sa inyong branch? Usually kasi, sir, yung mga ine-encash nila is yung mga overtime pay, yung mga ng mga COS, mga contractuals. Cash yun. Ini-encash Cash. nila. So, ang binibigay nyo sa kanila cash. Yes, sir. Typically, magkano yun? In a month, on the average. So, ito for overtime ng mga empleyado. Tapos cash, ang pinapa-encash sa inyo yung check. Tama? Yes, Your Honor. Typically, magkano yun in a month? Nung hindi ko na siya ma-recall pero More or less way lang. below. More or less 10 million, 20 million? No. Mga magkano? 5 million? More or less? Baka
Yung total for the month? Baka For the mga month lang. Oo, mga hundreds lang siguro yun. 100 million? No, 100,000. 100,000. Yes. So 100,000 ang typical encashment for payroll. No, 100,000, 200. Mga ganoon lamang. 100,000. And then, rinig ko kanina na galing kayo sa ibang branch. No? Yes. May experience rin kayo sa ibang government agencies. Meron po. Correct. Meron din ba kayong mga experience na ganito kalaking amount ang ini-encash ng isang government agency? As to amount, hindi ko na rin po siya matanda. Pero ang alam ko po, malaki rin po yung ini-encash ng ibang government agencies. Ganito to a tune of 37.5 million. Around that vicinity. More or less siguro. More or less. So, meron ganyan na kayong na-experience sa pag-e-encash sa ibang branch. Yes, Your Honor. Tama po ba? And then, balik tayo dito sa DepEd. Doon sa pag-a-advise sa inyo tuwing mag-e-encash, gaano kaaga dapat mag-advise sa inyo bago mag-encash? Kung kailangan ng cash. Opo. Usually dapat morning masabihan na po kami. Kasi siguro mga 12 o'clock, magka-cut off na rin po yung cash center namin para i-request din po yun sa... So within 24 hours, dapat ma-advise na kayo? Hindi naman siya 24 hours, sir. Para, Like less than 24 hours, pag Yes. nasabihan kayo, mapapadala nyo kaagad doon yung cash na ganun kalaki. yes, may cut off po kasi ang cash center namin siguro around 12 o'clock. So pagka mas later than 12 o'clock, hindi pa rin namin masagot na ma-deliver sa amin yun the following day. Okay. Itong branch niyo particularly para sa DepEd, tama po ba? Yes, sir. Sa inyong pagkaalam sa mga past mga DepEd officials, past secretaries, meron na bang na-encash na ganito ho kalaki? Sa inyong pagkaalam kasi alam ko 2 years pa lang kayo doon, pero sa inyong mga pag-uusap sa inyong staff? Hindi namin napag-uusapan, sir. Hindi? Ang alam ko lang po is yung stint ko sa DepEd. Okay, hindi nyo napag-usapan sa mga subordinates nyo kung may mga ganitong encashment na malalaki? May mga ganun bang pag-uusap kayo? Wala po. Wala naman. Thank you, Mr. President. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.